How to propagate garlic. What I do, I choose the one with already roots, and then I cut the top of the garlic so that it's easy to grow the leaves. So what I do, I have here organic soil on the pot. That is that organic is made from banana peel, and then with yung pusot ng kahoy, and then black soil. So what I do, I put on top, and then cover a little bit. Don't cover all this garlic, the whole garlic. Yeah, ganyan lang, and then we gonna cover. So yan, after 2 weeks, so malaki na siya. So yan yung nasa sa pot. Yung isa, it's on the ground. That is very fertile soil because it has a lot of organic. So that is already ready to transplant. So yan, green na green. So we have to pull it out, dig under the ground so that the whole garlic is gonna come out. So we'll try to pull out. Oh, it's still not okay. So I have to dig again and then lift it up. Oh yeah, there we go, it's now okay. So I'm gonna go to the like a batcha. I have what do you call the batcha in English? So anyway, it's a batcha. It's a basin. It's a big basin. So ayan po yung itsura ng ating garlic. Ang hahaba na ng roots niya. So ang gagawin natin, hugasan natin para maghiwa-hiwalay yung bawat cloves ng garlic. So ayan po, yan yung tinanim sa ground. Yung tinanim naman natin sa pot, ayan tumubo lang kasi parang mura pa, hindi pa masyadong magulang, kaya ganyan ang itsura. Yung iba medyo nalanta, pero itatanim pa rin natin yan. So ganyan lang ang pagtatanim natin. Pwede rin nating i-direct yung cloves ng garlic sa ground o sa pot o sa container. So dalawang klase ang pagtatanim o how to propagate garlic. So ang gawin natin, iyan po yung yung balat ng saging, banana peel. So isang buwan din yan na nakalagay dyan sa pot. So yung itinan nyo yung ibang garlic nalanta dahil kulang sa gulang. Kaya yung mga baguhan dyan na magtatanim pa lang, ang piliin nyo yung talagang yung matured yung buong bawang. So ayan, i-mix natin. May mga halong plastic, alisin na natin yan dahil alam nyo na mga kabataan, mga bata, kung minsan magtapon doon sa compost, kung minsan may kasamang mga balat ng chocolate o kape, minsan. Ngayon, mayroon na akong balat ng itlog, ito sa eggshell. Ibinilad ko lang yan sa ibabaw ng compost para matuyo. At ngayon, dudurugin natin
Kung marami-rami kayong balat ng itlog, mas okay. So yan, durugin natin at pagka nadurog na, i-mix natin dyan sa organic soil. Ayan po. Yan. So, i-mix natin ng maigi para pag tanim natin ng bawang ay madaling lumaki. So, yan. Ganyan lang. Halu-haluin. Ano man yung makita natin na plastic, ay tanggalin natin. Kaya ako, yung iba nagsusunog. Pwedeng magsunog yung mga plastic lang o kaya ibaon na lang sa malalim. Kaya ingatan natin wag isali katulad nun, basag na buti. Kasi kung ako lang ang magtatapon, talagang ingat na ingat ako. Dahil ang mga bata kung minsan basta na lang i-dump dyan sa basurahan. So ayan, na-mix na natin, ipapantay natin at ready na sa pagtatanim ng bawang. Okay na. Ngayon, dahil na-mix na maigi, so lalagyan na, itatanim na natin yung ating garlic or bawang. So, ayan na yung buong bawang, paghiwa-hiwalayin na natin. Yung ganda ng ugat niya, yung buhay na buhay. Tsaka ang pagtatanim sa hapon, pwede rin sa umaga kung ang panahon parang uulan o yung makulimlim ang panahon. Ngayon, dahil mainit ang panahon, sa hapon natin itatanim. So, itanim natin isa-isa. Ang maturity date niyan, ang pagkakaalam ko, kung gusto mong talagang magulang, aabot ng mga 6 months. Yung talagang tuyong-tuyo siya, magulang na magulang. Pero ito naman pang personal na gamit, at saka konti lang naman. Kaya kahit na hindi pa abutin ng 6 months, kasi depende yan sa fertility ng soil. Hindi lang ito ang itatanim ko, magtatanim pa ako sa mga paso or container. At ito pala pwedeng i-insert in between ng mga halaman natin, mga halamang gulay. Kumbaga intercropping. Kasi yung amoy niyan, yung bawang, lalo na yung dahon niyan, ayaw ng ibang bugs. Mga ibang insekto ayaw nila ng amoy. Kaya po isineshare sa inyo ito mga kapatid para may mapulot kayong konting aral dito kung paano magtanim ng bawang. As I said, pwedeng i-direkta yung buong bawang sa magandang uri ng yung compost or black soil.
Ayan, okay pa yan. Itanim natin sa ibang location na yun kasi puno na. Ngayon tubigan natin. Tama lang na tubig. Yung batya nga pala na yan, may butas sa ilalim. Para kung umulan ng malakas, magde-drain ang tubig. So, ayan. Tapos na yung ating pagtatanim. So, abangan pa ang susunod kong pagtatanim ng bawang.